anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumbas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipika pong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ito bida natin babae. Pwede rin namang lalaki kung introvert. So, para makilala nyo kung kayo ba yung bida, person nyo o kakilala nyo, yung bida natin dito ay walang anak. May karelasyon siya, pero di siya kasal. Okay? Ngayon, ano, the sun, judgment, ano nga ba to? 9 of Wands. Bakit may judgment tayo? Diba? Maganda naman yung the sun. Alamin natin. So, ano yung the sun? So, again, in a relationship, yung bida natin, walang anak, hindi kasal. Ano yung dasan natin dito? 7 of Pentacles, High Priestess, tapos the Empress. Ano yun? So, ang dating sa akin, yung the sun magiging clarity. Saan ang galing yung clarity? Sa intuition? Or wisdom? Na galing sa High Priestess. Ngayon, ano yung intuition o wisdom na tinutukoy ko? Kasi may ano tayo 7 of Pentacles. Kasi yung 7 of Pentacles, kasi pag nakita ko tumukha tong sabihin natin business connection in a way na 50-50. 50-50 yung relasyon. So, pag ganun 50-50,
equal sila. So, parehas na silang masculine. Parehas na rin silang introvert. Walang naiba. Kasi dapat, may masculine, may feminine energy. Although, parehas sila ng gender, pero dapat may iba sa energy. May isa sa kanila na magte-take ng role ng masculine at yung isa ay yung isa yung feminine energy. Pero sa case na to, nagmukha na silang parehong masculine energy yung magka-relasyon dito, or para silang feminine energy, walang naiba. Okay? So, pag ganun, na parehong pareho, pati sa babae rin, parehong pareho. KKB na. Naging KKB. Wala nang special treatment or hindi na na-feel nung isa sa kanila na siya yung feminine energy. Yung ganun na kailangang effortan para ma-win ng trust or ma-appreciate. Kasi sa gastos, 50-50 rin sila eh. So, ngayon, yung Empress natin, di ba maraming meaning? Ang meaning na ngayon niya ay base sa naging reading natin ay doubt or ignorance, difficulty. So may someone na nakaka-feel ng ganun mga sinabi ko. Kumbaga naging clear na dito sa bida natin na hindi pa natin malaman kung sino, kasi ay ito pala, may bida pala tayo, no? Yung bida natin yung babae nga pala, no? Babae or lalaki kung introvert. Pero sa tinakbo ng reading natin, babae talaga. Huwag na natin sama yung lalaki. Na introvert, purong babae na lang talaga. Mag-stick tayo dito sa queen. Literal na queen. Queen of Cups. Na yun nga, parang feeling niya hindi na siya pinapahalagahan, hindi na siya na-effortan, hindi na siya nilibre, wala nang appreciation. Parang magka-roommate na lang sila. Parang na-feel niya ba na hindi na siya importante, wala nang pakialam sa kanya partner niya, ni-ignore na lang siya. Hindi niya na-feel na feeling loved siya ng partner or kinikare. Yun yung naging clarity niya dito sa The Sun. At yun yung wisdom dito in a way na kailangan niyang i-exert yung kanyang pagiging feminine energy para matauhan yung partner niya. So, yung wisdom niya ay pahalagahan yung kanyang pagiging feminine energy, na siya yung prize. So, since yung babae yung nakakapil ng ganoon, na yun nga, parang nahirapan na siya sa sitwasyon nila or nagdududa na sa motibo ng partner niya sa kanya, kung mahal pa ba siya o hindi na, or again, parang feeling niya ini-ignore
ini-ignore na siya or wala na pakialam sa kanya yung partner niya ngayon dahil nandito yung judgment. So, yung judgment natin ay magmumukha na siyang apology. Mag-a-apologize yung partner niya. Pero, ano tong 9? Absolution din kasi meaning nito eh. So, may chance ng change. Change ng outcome. Kung dati ganun nga ginagawa sa kanya ng partner niya, base doon sa mga sinasabi ko, may pagbabago or magsusorry sa kanya dahil na-feel niya na ganun pala ang perception niya sa partner niya. Teka lang, ayusin ko lang itong ano. Ito. Ngayon, nandito yung 9 of Wands. Ano kasi yan eh, card ng resilience, or pagiging flexible, hindi pa give up agad-agad, or pagiging matapang, harapin ng mga problema. Ano pa nga ba ito? Nine of Wands. Maganda ko i-clarify natin yung part na yan, no? Kasi pag ganyan, mag-stick tayo sa yun lang sinabi ko. Bibigyan niya. Pag ganon, base sa sinabi ko, na walang clarifier cards, bibigyan niya pa ng chance na magbago yung partner niya kasi mag-apologize naman siya dito. Or babago ba yung partner niya, ibayin niya ang ugali niya. Ano ba tong 9? 9 of Wands. Or sabihin natin, kasi case to case basis eh. Yung pangalawang scenario, mag-apologize, ito magiging matigas siya. Matigas ang puso ng babae. Pero maganda nga kung ano, clarify natin para mas klaro. Ano tong 9 of Wands natin? Queen of Pentacles. Ace of Wands, Queen of Pentacles, Knight of Swords. Well, ang action na gagawin niya ay maging practical. So, overall na to ha. So, sa period na to, o buong taon. Tingin ko, ang magiging desisyon niya ay maging committed pa rin sa partner niya. Pero, tatanggapin niya lang yung apology. Kung mangangako sa kanya yung partner niya na need niya na magbago para mag-workout pa tong connection na to. Kasi dito sa ano, Knight of Swords natin, magiging ano siya dito eh, frank. I-express o sabihin ng kanyang thoughts
Na yun nga, may mga bagay-bagay na ayaw niya sa partner niya na kailangan niyang baguhin para nga mag-workout pa tong connection. Ayun. So, after niya sabihin yung mga sama ng loob niya, tingin kong bibigyan niya pa ng chance yung partner niya. Hindi pa siya makikipag-iwalay, wala siyang gagawin, kundi maghintay na magbago yung partner niya for the better. Ganun dating eh. Or at least, di ba, sila pa rin. Yun ang mahalaga dun eh, kaysa maghiwalay. Ngayon, natapos na tayo dito. Malalagay tayo ng glue. Ito yung possible partner o person ng bida natin sa reading na to. Ito yung bida ha, diba? Babae. Pero wala siyang anak. May karelasyon siya pero hindi kasal. Okay? So, ito yung possible partner o person niya sa reading na to. Para malaman nyo kung para sa inyo ba itong reading o hindi, or para sa kakilala nyo. So, yung person o partner ay Pisces, Aries, Virgo. So, again, kung di nga para sa inyo itong reading, wala dyan eh. Di, baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, itong reading, ito yung possible zodiac sign niya. Scorpio, Capricorn, Pisces. Ngayon, may isa pa tayong clue. Same instruction. Kung di man para sa inyo yung clue na lalabas, edi baka para sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may someone na may sakit sa balat, skin condition eh. Practitioner. So, pag ganito may trabaho. Okay? Pero pag ganyan kasi practitioner, ang dating mala doktor, lawyer. Pero kung di ganun, para siyang ano eh, may mata sa pinag-aralan. Pero again, kung di ganun, edi may trabaho na lang. May someone na may trabaho, younger than you. So, mas bata yung may mas bata dito, younger than you. So, yung bida kasi natin, yung babae, di ba? So, yung partner niya, mas bata sa kanya. European. So, pag ganito, baka may someone na nasa Europe, o European yung partner. May dugong European. Ngayon, kung di applicable yun, edi long distance na lang. Regardless kung nasang lupalop ng mundo. So, sabihin na nga lang natin long distance relationship, itong reading natin. Kung di pa rin, foreigner. Okay? Baka foreigner yung partner. Kung di European literal, edi kahit ano, basta foreigner. Pwede rin ganun. So again, ulitin ko, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Ngayon, pupunta tayo dito sa susunod na deck. Pang masasabi nito.
young woman. So, yung young woman natin, probably 39 years old and below. Or kung di man ganun ay unmarried woman. Ay baka makahiligan ng business. Baka maging business minded siya sa period na to or taon. Parang nasa isip lang niya ay career niya o takbo ng pera or kung paano magkakaroon ng pera. Ngayon, kung walang work ng 2025, malamang-lamang magiging career-oriented na yung babaeng yan ng 2026. Mag-apply na yan. Okay. Ngayon, kung empleyado na siya, yun nga, baka makailigan niya ang business o baka makailigan niya magkaroon ng sideline kung saan magkakaroon siya ng ibang source of income na pwede niyang isama sa basic salary niya kung empleyado siya. Kung empleyado na. Or baka mapaisip-isip siya sa tinakbo ng career niya in a way na sabihin natin baka maisipan niyang mag-resign at maghanap ng better salary or pipilitin niyang ma-promote. Kasi case to case basis eh. Ayun na lang. Ilang minuto na to? 22. Ano pang masasabi nito? Ibang senaryo ulit. Nyek. Ano to? Ang weird ng combination, no? Sumakit ang ulo ko. Wala akong maiisip na sitwasyon. Ang weird talaga. Kasi naloka ako dito, oh. Actually, may iba sa inyo na baka ma-involve sa cheating. Sino yung possible third party? Kung di kapitbahay ay kaibigan. Pwede nga rin kapatid na babae. Sumakit ang ulo ko talaga. Ngayon, pangalawang senaryo, kung di natin ilulugar sa cheating to. So, pangalawang senaryo, di ba? Magiging super busy ang iba sa inyo to the point na baka maapektuhan ng kanilang pag-iisip in a way na sa sobrang busy, diyan napapasok yung worriness, anxiety, depression. Ano pa ba dito?
Ngayon, iba rin case, pangatlo. Last na to. So, pangatlong senaryo. May mga planong mapupornada ba? O hindi matutuloy in short? Ngayong taon. Okay? Para sa iba sa inyo, or madedelay. Kung di man literal na makakancel, di mapopostpone lang. Sa mga plano na nakaschedule na tapos di matutuloy. So again, kung di man na-cancel talaga, baka postpone lang. Ayun, ito na yung pinakahuling deck natin. Ano pang masasabi nito? Ibang scenario ulit. Reciprocity. Ano tong weave? Hindi ko alam sa Tagalog. Teka. Titingnan ko sa internet. Kasi hindi ako sure. O, di ko talaga literal na alam. Ano ba yan? Pag-hobby? Weave. Pag-hobby daw sabi sa Google Translate. Ano to? Lalahin, mag-isa. Pag-isahin. Pagsamahin, ilala. Maglala. Umabi, ihabit, lumala. Ano yun? Reciprocity. Dun tayo sa English version. Hindi ko maintindihan yung sa Tagalog eh. Ano to? Wait lang ah. Pag-hobby nga rin dito sa English. Pagsamahin din oh. Ano yun? Kaya pala nag-ano yung spider oh. Literal na nagtatahi, naghahabi ng kanyang sabot. Pinagsasama-sama niya, di ba? Magawa siya ng bahay niya. So, ano sabihin na parang na-reciprocate dito. Kasi biniview ko to bilang hard work. Kasi nag-hobby siya di natrabaho niya. Nagpuput siya ng energy sa ginagawa niya. So sabihin nating ma-reciprocate ang hard work ng iba sa inyo. Yun na lang siguro. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now. So, kung ma-reciprocate, may provision ba ng hard work? Or may kapalit yung hard work? So, totoo na talaga to. Bye!